Eto pag-usapan natin kasi seemingly nagkaroon ng kuntsabahan, ha? Putok na putok 'to sa ano, etong balita na 'to, putok na putok sa media. Pinangunahan 'to ng media at saka yung mga vloggers nilang sa gigilid nilabas pa 'yan, ha? 'Yan pa ang main topic. Kasi 'di ba umiyak si Pia Cayetano dahil ni wala man lang nakamusta sa kanila, 'di ba? Isipin mo sinugod yung opisina ng mga senador, yung mga bakla diyan. Wala naman, ang dadaldal pa. Tapos sabi hindi man lang nangamusta. Kaya nga naman, lumalabas na planado ito. At yan po ang talagang dinig natin. Planado po yan na merong masamang mangyayari kila Bato. Kaya nga iniiwan sila nitong mga traidor na mga senador. Yan po ang sabi. Alam ng mga senador. Ngayon, nagpalabas sila na walang pangalan, nangamusta. Oh, pinagpiestahan naman ng mga vlogger sa kabila naman sa gigilid. O ngayon, tingnan po natin, eto po sagot diyan. Tama po tayo. Tama po tayo ng kasi ano 'to eh, sumagot po ako dun sa Facebook ko. Tama po tayo ng hinala. Ganito po ang nangyari kasi out of context. 'Di ba? Inalis nila kasi sabi, "Hindi, nangamusta nga kami, eto pa nga yung group chat natin oh." Kita nyo kung gaano kaloko-loko, 'di ba? O eto, pakinggan po natin ha. Ganito ang totoong nangyari. Kasi po, nung nandun ako sa Senate, nabanggit ko na wala man lang nangamusta sa amin. Oh, teka muna. Ikaw kahit may tugtog maka-copyright tayo, Senator eh. Sige, tuloy natin. Oh, bakit daw? Nagputukan na at feeling namin may barilan na nagganap all over us. And that's just not me, but also our staff, the Senate employees, media. Ano? Nangyari po yung event na yun around 8 o'clock. Hmm. Nung mag-aalis 10 na, tapos na. Mag-aalis 10 na po yun. If 9, mga 9:45, 9:50. Mga ganon, siguro 8, 10, di ba? O, mga ganon. Tapos na. Kasi ano to eh, napanood yung lahat yan. Lalo na yung mahilig sa politika, ikaw pa senador, hindi mo alam. Napanood to. Di ba? Yung putukan dyan. O, tapos na, wala pa rin nangangamusta. If I'm not mistaken. Medyo kumalma na kami kasi wala na putukan, tsaka na-clear na po yun na-clear na yung area. Sabi ko dun sa mga kasama ko, including Senator Camille Villar, sabi ko, uy, alam ba ng mga kasamahan natin kung ano nangyari dito, yung mga wala dito? Alam ba nila, may message ba sila sa GC natin? Tapos tinignan ni Camille, sabi niya wala. Yun po ang konteksto, naiintindihan nyo na. Sabi, nagtanong si Pia, alam ba nila yung nangyayari? Nag-message ba? Alam na ba nila? Ganito na lang, dagdagan natin. Baka, syempre, mabait to si Pia. Tige muna, nagbarilan na dito. Yung mga kasamahan nating senador na alam nilang magbabarilan, alam nilang magkakagulo. Nangamusta man lang ba? Nabuhay pa tayo? Na failure sila? Baka masaya pa sila na ay baka malungkot sila na wala man lang nadali. Hindi nagtagumpay si Matibag na nahuli si Bato. May message kaya sila? Wala. Tingnan natin, may message ba? Sabi ko, ha? Hindi man lang nila tayo kinamusta? So sabi ko, kami, lagay mo dyan. ICYMI, buhay pa po kami. Ayun. So, yan po yung in-explain ko doon sa Facebook ko. Minsan kasi, eto tatandaan po nating mabuti katangian pa ng ibang mainstream media yan. Minsan maglalabas sila nang hindi po muna nila nire-research. Tapos kakargahan pa nung kanilang mga broadcaster, reporter, etc. Ito pa masama. Pagpepiestahan, kaya siyempre, views yan. Di ba? Nilabas yung message na yan. Nito mga vloggers nila sa gigilid. Hindi naman nagre-research. Sabi ko, titingnan na, hindi ko alam kung totoo yung message na yun or hindi. But, one thing I know yung iyak ni Cayetano is legit na iyak
na natakot siya and at the same time ito matindi. Nasaktan siya sa kasamahan niya na for 20 years wala man lang nangamusta kung okay sila. Kasi po, alam po naman natin 'yan, nabanggit ko na rin ito dati, mas masakit po na magkakaroon ng betrayal o pagka-traidor galing sa taong malalapit sa'yo. Kaya naunawaan ko yung iyak niya legit. So hindi yan iiyak ng mali. So yun ang sinabi ko, tingnan muna natin yung konteksto, baka mali yung konteksto. Eh lumalabas nga, mali nga yung konteksto. 'Di ba? Siya nagsabi, sabi niya, ah, sabihin mo nga diyan sa group chat, for your information, buhay pa kami, hindi kayo nagtagumpay. Oh, dagdag lang po 'yan, dagdag. Oh, pero yung iba diyan sigurado ganyan ang gusto. Hindi man lahat, pero yung iba diyan kasi isipin mo alam nila may masamang mangyayari, hindi man lang niyaya yung majority group, 'di ba? Ah, umiskapulang sila. Hindi isinama yung mga kaibigan nila, kahit ba magkaiba kayo sa politika. Yan ang problema natin, yung magkakalaban sa politika, nadadala sa pagkakaibigan. Ito, alam po ito ng mga, kahit yung mga vloggers na nasa kabilang bakod, 'di ba? Hindi hindi ko pine-personal kasi iba naman yung stand natin sa politika, eh, 'di ba? Oo. 'Pag tayo magkaibigan, magkaibigan. Hindi yung katulad nung bakla diyan sa kabilang, ah, dun sa minority na senado, pati kaibigan ilalaglag. Hindi gano'n. Kasi magkakaiba kayo. Baka pati anak mo magkaiba kayo ng stand, kapamilya mo magkaiba kayong stand, kapitbahay mo, ano, aawayin mo lahat dahil hindi naniniwala sa ICC, gano'n. So, gano'n po ang naging sitwasyon. Ngayon nakikita na po natin, 'di po ba? Oh, sila ang nagparamdam ni hindi kayo nangamusta tapos saka nagsi-message. Oh, keep safe, gano'n-gano'n, et cetera. Kita mo, 'di nakonsensya lang. Para lang may masabi, "Oo, nag-reply tayo." Hmm, pero hindi nila inaasahan na baka kaya hindi sila nag-message, baka inaasahan patay na kayo lahat. Buhay pa pala nag-message. Hindi ba, I mean, hindi ko sinasabing gano'n nga, but is that a possibility? Puwede, puwedeng-puwede. Alam nila, remember that? And nilagay ni Camille, "Hi, we're okay." Tapos saka may nag-comment na, "Stay safe," gano'n. So, syempre at the time na, yun nga, putukan lahat. Tapos nung tumahimik na, kasi ako in touch ako sa loved ones ko eh. Panay-text sila, "How are you? How are you? Brother ko, mami ko, maanak ko." So, syempre, yung mga mismo kasama namin doon, expected ko din na kamustahin nila kami, di ba? Normal yun. Anyway, so nung wala nga, at si Camila yung nagsabing okay kami dito, sumagot sila. So, when I delivered my speech at sinabi kong wala man lang nangamusta, I want you all to know na after my speech, ang dami sa kanilang lumapit sa akin. Kasi friends po talaga kami. Imagine yung magkakaklase kayo. Di-debate kami, minsan nag-aaway kami because of work. But a lot of us have been friends and I really appreciated you guys who approached me. You know, nag-show kayo ng concern sa akin and sinabi nyo nga na nag-alala kayo sa akin. I appreciate it. And you know what guys, wala na sa akin to. Ayan. So, wala naman, okay? No harm, no, foul. 'Di ba? Kaya lang, kasi after naman daw nung speech niyang yun, may mga lumapit sa kanyang kaibigan, 'di ba? Na in-approach siya. So, nagkakaunawaan naman. Para kay Pia, wala na yun. Oh, ang problema, ha, bumakbak si Claire Castro dun sa kanyang vlog. Minamock pa siya. Alam mo, it's, unbecoming. Ay, hindi gawain ito ng isang ASEC. Kahit ba sabihin natin na ginagawa niya yun, hindi yun ang salita ng pangulo niya. But still, you remember, you are part of the government. Opisyal ka, pasahod ka ng bayan, ganyan ang asta mo.
ibinababa mo yung PCO. Unless, inuutusan ka talaga na pagdating mo sa vlog, i-mock mo to. Baka may utol. Hindi natin alam. Hindi ko sinasabing baka inuutusan siya ng kokak. O, no mga nakapaligid na kokak kay Bongbong. O, baka penguin. Yung nakapaligid na penguin kay Bongbong. Siya, atakayin mo nga yan. Ang drama-drama. Tinatalbugan ng beauty ko. Ganon. Diba? So, hindi ko sinasabing okay lang yon. But still, babae yon. Eto naman, bumakbak din si Vice Ganda. Oh, hindi ko rin sinasabing tama yon. Pero alam naman natin, ang linyada nito ni Vice Ganda, ni siya nga mismo, hindi niya alam kung saan siya lulugar. Na lalaki ba ako? Babae ba ako? Ano bang kakainin ko? O, tahong ba? O, pure foods? Ganun, siya nga hindi siya decided kung ano di ba? So, nauunawaan natin yung mga ganong katsipan niya. Di ba? Kahit na artista siya, hindi na sana siya sumasali sa ganyang politika, unawaan din natin yon. Kasi una nagkasagutan naman dito si Pia at si Risa di ba? Oh. Ang hindi ko maintindihan, pagkatapos niyan, may lumapit daw na mga kaibigan niya. Ang tanong, si Lacson ba lumapit? Kasi kung lumapit, si Lacson dumakdak sa media remember? Kung ano-anong sinasabi. Sabi ko to si Lacson, kalalaking tao, sumausaw sa away babae. Bakla ka ba, Lacson? Ako hindi, nagtatanong lang po tayo, bakla ka ba? 'Di ba? Ewan ko kasi, sinabi ni iba kasarian mo, sabi ni late Miriam Santiago, parang nadududa na tuloy ako. Pati si Marcoleta, duda na sa'yo kasi sinabi mo raw, ikaw ay nagkaka-period. Hindi ko alam kung eto si Lacson, may period ngayon. Kasi 'di ba? Ayan na natin si Claire. Ayan na natin yung sa babae, si Claire tsaka si Vice Ganda. Pero ikaw, Lacson, pulis ka. Ganyan ka umasta para kang binabae. Ano ka ba, Lacson? 'Di ba? Kaya nga ang tanong, nagkaayos naman. Kaya sabi ko, tama masakit kay Pia dahil totoong kaibigan niya to. Kasama niya to ng matagal. Siguro si Lacson, bagong santa. No? Kita nyo naman, di ba? Alam mo, malapit na. Lacson is the next Trillanes. Sa kadaldalan. Ay, yung bibig niya? Parang may kabaklaan na. Ang kadaldal talaga nito si Lacson, di ba? Oh. Pero ayos na. Okay? So, tapos na, Claire. Okay na. Ha? Yung baka nautusan ka ng mga kokak, sabihin mo, okay na, hindi na matatalbugan yung beauty mo. Gano'n naman ako wala naman ako mapapala na ikasama ng loob ko. So, thank you to my colleagues na nag-show ng concern. Next po tayo. Kanina po, pinag-uusapan natin si Lacson. No? Ito si Pinky. Sabi niya, sumagot siya kay Pia. So, nakisawsaw sa usaping babae. Ngayon na naman, sumasagot na naman si Lacson. Mayroon na naman kasagutang babae. Pambira, Lacson. Ano ka ba? Kasi ako, at sa tingin ko, kaya kinuha si Auntie Claire as PCO. Ito yung opinion ko lang Dahil si Claire, attack dog Vlogger O ilagay mo sa gobyerno, attack na attack yan. Dahil dual personality to si Claire 'Di ba? Lawyer tapos vlogger, dinala sa gobyerno, iniwan yung pagka-lawyer. Vlogger, kita mo hindi siya pasok as PCO pero pasok siya as vlogger. Attack ng attack. 'Di ba? So, at the same time babae. May yun meron silang gustong palabasin doon. 'Di ba? Siyempre nga naman, babae yung kakalabanin nila si Sara So, strategy po yun. Para abot yung mga kababaihan. Pwede siya mambara ng babae. Ito si Lacson. Ano ka, representative naman ng mga bakla? Hindi, nagtatanong lang, huwag ka magagalit, huwag ka mapipiko na maka-onion skin ka. Pag onion skin ka, bakla ka nga. Di ba? Hindi ako nag-aano lang, nagtatanungan lang. Huwag ka magagaya sa iba.
O baka eh, eto naman babae na naman ang kasagutan mo. Hindi ko ano, si Claire nirerepresenta ang kababaihan. Ikaw nirerepresenta ano, si Vice Ganda. Pag-usapan natin 'yan. Nawawala ang langit-ngit ng kudeta sa Senado, lalo na ngayong pugante ng itinuturing si Senator Bato de la Rosa na siyang naging susi para maging Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Ang 1311 na bilang ng Senado o 13 miyembro ng mayorya at 11 minorya, 1211 na lang ngayon. Kaya ayon kay Senator Erwin Tulfo, Isa lang to humakbang dyan. Tapos ang boxing. O ba't yung sumasagot diyan? Di usapang ano 'yan, Tulfo. Hindi usapang mag-asawa 'yan. Ang tahimik mo no'n. O ngayon, dakdak ka ng dakdak. O may pa-boxing-boxing ka pa. pero sa isang interview, sinabi ni Senator Amy Marcos na kaya lang naman daw gustong mapalitan ang Senate leadership ay dahil sa itinutulak na charter change sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS. Ibig sabihin, mga nakaupong mambabatas ang hihimay at babago sa konstitusyon. Giit ng senadora gagawin umano yan para walang 2028 elections. Para raw ma-extend ang termino ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Bumuelta riyan si Senator Ping Lacson. Okay, tingnan muna. Doon muna tayo kay Totoo po 'yan, Eto. Inside scoop po ito, inside scoop. At pinag-uusapan na 'tong matindi. Legit po 'yan. Yan po ang sabi. At kung ako tatanungin nyo, yung nagsasabi sa akin, di pa sumablay yun. Hindi pa po sumablay. Pinag-uusapan yan. Kasi nga, kaya nga daw tumaas yung boto. Di ba? Remember last year yung impeachment ni BP Sara. 200 plus lang. Ito ngayon nasa 250. Mas tumaas pa. Ano nangyari? Binuking na nga ni Chanco na may bigayan. So, ine-expect natin bumaba. Yan po ang ginabang Kamara. Sabi niya, marami kasi hesitant bumoto sa impeachment kay BP Sara kasi chances are magiging presidente si BP Sara sa 2028. At alam nila, siguro kayo kahit pulahan kayo, kahit kayo pinklawan, alam ninyo na talagang malakas si Sara. Kasi hindi nyo naman gagawin niyang pangingidnap kay PRRD, pangingidnap kay Bato, kung ano-anong ginagawa ninyo, kung alam nyong hindi talaga winnable si Sara. So alam nyong lahat yan. And alam yan ng mga politiko, kahit tanong nyo sa kanila, alam nila malakas si Sara. Kaya ayaw bumoto for the impeachment. Ang ginamit po nila dyan, eto, huwag kayong mag-alala. Walang 2028 election na mangyayari. Yan po ang balita. Pero bago po lumabas yan sa balita, alam na po namin. Sa katunayan, alam namin sino yung gumagapang. Kaya po ang punto po natin, legit po ito. Antayin nyo lang po. Nakakatakot po ito. Isipin ninyo, walang eleksyon. Magpapatuloy ang Bongbong Marcos. CONAS, sinong boboto ng Prime Minister? Kamara. Pag naging Prime Minister si Bongbong o si Romualdez, tapos, weaponize ang ICC, may problemang malaki ang Pilipinas. Ito tanong ko sa mga sumusuporta sa ICC. Ito tanong ko sa inyo mga dilawan. Kung may mga dilawang nanonood dito, hayaan na po natin yung liderato nyo eh. Kasi nga sinasabi nila before kay Marcos, never again. Ngayon, ang sabi nila kay Marcos, why not? Diba? Nagbago sila ng timpla. Hayaan na po natin, may mga agenda niyan, gustong kumita ng pera. Pero kayo mga pinklawan, na sumusuporta kayo sa ganito, akala ba ninyo,
hindi eepekto sa inyo yan. By the time na eliminate, tandaan nyo tong sasabihin ko, by the time ma-eliminate ang Duterte, it's a war between Bongbong Marcos and the Pinklawans. Ngayon, wala na kayong power, Pinklawan. Kasi nag-con-us na. Napalitan na yung batas natin. Prime Minister na si Bongbong. Extension lang ng extension ng extension. Hindi kayo makakaporma kay Bongbong. Unlike si Sara, pag nakaupo yan, bababa yan at bababa. Bumaba si PRRD, di ba? Ang sigaw ng taong bayan, diyan ka lang. Hindi, bumaba si PRRD. Eto, hindi bababa tong mama na ito. Tagos. Ang, ang pag-asa na lang natin. Di ba? Gumalaw ang Diyos. We don't know. Baka, hindi ko po wini-wish. Pero baka mamaya ma-overdose. Di ba? Pero kung iisipin natin, bababa ito, hindi na po bababa yan. Hindi na po. Nakakatakot po yan. Kaya magdahan-dahan po kayo sa mga supporters na Pinklawan. Huwag kayong pauuto sa liderato ninyo. That is very dangerous. Si Pangulong Bongbong Marcos. Bumuelta riyan si Senator Ping Lacson Yan sa na. programang Ted Filon at DJ Chacha. Outright lie. Kasi nungalingan, walang pag-uusap kami, masi yung mga focuses namin. Napakalimit kami mag-focus sa minorya. Never yang napag-usapan. Never yang nabanggit yung CONAS. Ayan. Sumagot na si Pinky. Sinagot si Amy. Siguro sabi niya, ito si Amy, tinatalbugan ako. Ang cheeks mo, tinaasan ng kilay ni Lacson, ganun. Ayan, kita niya nakataas. Do you expect maniwala Pinipilo sa'yo? Na never nyo napag-usapan yan? Ganyan din ang sinabi ni Matibag. Hindi kami susugod dyan. Hindi kami pupunta sa Senado. Walang NBI sa Senado. You people are all the same. Mas nakakaunawa pa nga si Matibag dahil tuta yun eh. Executive Department. Ikaw, isipin mo, legislative ka, tuta ka ng executive. Di ba? Di umano. Sino maniniwala sa'yo? Hanggang ngayon nga, sa Blue Ribbon, wala kang napatunayan. Takot na takot ka nga ipatawag yung mga 18 Marines ni hindi mo mapatawag si Tambaluslos. Then, suddenly, you want us to believe you? Hindi. Yung sinasabi mong yan, do you honestly believe naniniwala ang taong bayan sa'yo na wala kayo pinag-uusapan na CONAS? Oh, come on. Kung meron mang plano na mag-CONAS, hindi namin alam yon. Kung ano yung, kung meron man, at kung meron kami narinig, hindi namin alam kung ano yung end state na gusto nilang makita. So, hindi nila alam. Posibleng meron. Kung meron man, hindi namin alam. Pwede ba hindi nyo alam? Di ba? Kasi kasama kayo sa play. Tingnan mo. Congressman, Kamara, kontrolado. Himod puwet. Mainstream media, kontrolado. Himod puwet. Ano pa? Police, of course, executive yan. NBI, of course. DOJ, Ombudsman, of course, lahat yan, executive department. Under yan, Bongbong Marcos. Dalawa lang po ang hindi makontrol. At tinatry nilang kontrolin. Sige, alam nyo? Lagay nyo sa comment section, ano yung dalawang na yon? Ako nagpapaalala lang doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na Coach Oli News. Ulitin ko, Coach Oli News. Subscribe na po kayo. Dalawa ang hindi nilang kayang kontrolin. At yan ang ginagawa nila ngayon. Kinokontrol. Ano? Senado, number 1. Number 2, vloggers. Hirap sila sa vloggers kasi ang dami. Yung media, iilan lang yan. Bigyan mo lang ng maleta yung 3 malalaki. Di ba? Sa vloggers, hirap sila. Kaya naman, anong tinitira nila ngayon? Vloggers. At saka, Senado. Nagpapauso ba ako? Siguro kita nyo.
Kung matatandaan itong Lunes, nabanggit din ni SP Cayetano ang Chacha sa kanyang press con. Ilang beses pa nga niyang binigyang diin at 2023 pa gustong i-abolish ang Senado. I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change, except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, siguro, part of the enticement is that may term extension. Yun nga ang pangako di ba? Huwag kayong matakot kasi no election. Term extension yan. Ganyan na po ang mga politiko natin. Binibenta na nila yung kanilang sarili. Dahil nga, mag-i-stay sila sa kapangyarihan. And that means more ghost projects. Di ba? Ang issue natin dito, nagsisinungaling ba si Cayetano? Hindi po. Kasi nga 'di ba nung nandito pa si PRRD, sinimulan na yan ni Tambaluslos yung PI na yan. Sinubukan na nilang gawin yan. Isiniwalat lang ni PRRD et al. 'Di ba? Ang tanungin niyan kay Lacson, Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan ng kanilang kasi para kaming nangangarap pa na lang lagi walang ganyan pag-uusap. Ang dominant na tuwing mag-uusap kami, ibalik natin yung dignidad ng Senado. Yun. Hindi nila alam. Wala kang alam lagi. Wala kang alam. Para kang si Para kang si Claire. Pagdating sa plano ng gobyerno, wala kang alam. Pero pagdating sa Duterte, may alam. Ganon. Ikaw naman, wala kang alam sa mga plano, wala kang nadidinig. Pero sa mga kasamahan mo dyan sa Senado, ang dami mong nadidinig. Yan ang sinusundan mo. Diba? Ito parang dalawa tenga ni Lacson. Yung kabila, diba? Pang executive, wala siya nadidinig. Sa kabila, pag itinuturo yung mastermind, hindi niya nadidinig, nadidinig niya, hindi niya pinapansin. Tapos ikaw pa may gana ibalik ang dignidad ng Senado. Kung nanindigan kayo sa NBI, hindi sana ganyan ang dignidad nyo. Kayo po ang nagpapabagsak. Alam mo ba nasira ang Blue Ribbon? Kaya naman ganyan walang tiwala ang tao sa ginawa mong investigasyon Huwag ka na magsalita na ibalik ang dignidad. Nasira yung Senado dahil sa inyong mag-boyfriend ni Tito Soto. una na ring itinanggi ng Malacanang na pinag-uusapan ng Administrasyong Marcos ang pag-aamyenda ng 1987 Constitution. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag sila Senator Amy at SP Cayetano. Alam mo, tinanggi na naman ni Bongbong Marcos. Just like tinanggi niya na may pumasok na barel sa KOJC. Just like na tinanggi niya na hindi siya adik. Just like na tinanggi niya na hindi sila makikipag-cooperate sa ICC. Just like na tinanggi niya na hindi niya papapasukin ng EDCA. Alam mo, sobrang naive mo na, sobrang tanga mo na kung naniniwala ka ba sa mga statement ni Bongbong Marcos na ganyan. Next po. Ito po pag-usapan natin ito po yung sinasabi natin na plano. Ito yung hinahabol na balita ni Bongbong Marcos para sa SONA. Tingnan nyo, ano ang proyekto ni Bongbong Marcos sa SONA? Wala. Meron ba siyang naitayong infrastructure? Wala. Bumababa presyo ng gasolina? Hindi. Bumababa ang presyo ng bilihin? Hindi. Dumami ba ang trabaho? Hindi nga. Sa katunayan, ang laki ng inflation natin ngayon, 7%. Ang laki po nun, ha? Tapos, ano ipapakita mo ron? Nung nakaraang pinagmalaki mo, huhulihin mo yung flood control. Hanggang ngayon, wala kang nahuhuli. Kaya ito yung balitang hinahabol. Dati ng issue kay Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggap niya ng pera mula sa 3 donor noong 1 taon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses.
Lusot siya sa Commission on Elections dahil nabago na raw ang batas at hindi na raw ito isang election offense. Ang katwiran pa ni Marcoleta, natanggap niya ang pera bago pa ang simula ng campaign period. Pero ngayon, basehan na ito ng isang criminal complaint. Ang isyong yan ng pagtanggap ni Senador Marcoleta ng milyong-milyong pera ang nakitang basehan ng ombudsman para sa reklamong plunder. Sa order na eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isang source, pinasasagot ng Ombudsman si Marcoleta sa reklamong inihain ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman. Sa investigasyon kasi nito, nakitang habang nakaupo bilang kongresista, tumanggap si Marcoleta ng 75 million pesos noong January 2025. Batay ito sa pag-amin mismo ni Marcoleta sa investigasyon noon ng COMELEC. Lumabas din ito sa donor status. Etong issue dyan, tumanggap daw ng 75 million si Marcoleta. Ang sagot naman ni Marcoleta, hindi naman yun during the election pa kaya hindi niya na-deklara. No? Tapos pinasasagot siya ng ombudsman. Hindi ko pa alam kung ano talaga ang totoong konteksto nito. Abangan lang natin. Pero ito lang nakakapagtaka. Alam natin na si Marcoleta ay talaga magagamit. Bagamat hindi na siya ang Blue Ribbon Chairman, talagang magpa-participate ito. No? So ginagamit na naman ito na pananakot. Alam naman natin, style na nila to eh. Pagpalagay natin tumanggap nga siya ng 75 million. I don't know, antayin natin ang sagot niya kung totoo yun or hindi. Pero kahit 75 million, naman, wag nga tayong maglokohan na malaki yun. Diba? Sa aming ordinaryong Pilipino, malaki yun. Pero sa mga politiko, mas malaki pang tinatanggap dyan. Si Bongbong Marcos, ilang kaya natanggap niyan? Huwag na tayong maglokohan. Siyempre, hindi itatanggi nila yun. Alam naman ng mga politiko yan eh. Alam naman lahat ng mga politiko may natatanggap yan. Pati nga, kaya nga yung iba gustong tumakbo kahit alam nilang matatalo kasi meron sila at meron at meron at meron silang matatanggap na pera. So hindi ko sinasabing tama po ito, pero bakit ina-isolate nyo? Sinubukan nyo bang silipin si Tambaluslos? Sinubok nyo bang silipin ang Tingog? Sinubok nyo bang silipin si Sandro? Bakit? Sa tingin mo walang tinanggap? Sila Lacson tsaka sila... Ewan ko lang ha, hindi naman sa nagbibintang tayo, pero masyado namang coincidence. Alam mo, itong pag-iimbestigan nyo sa mga naikakabit sa mga DDS na coincidence, parang yung coincidence ng NBI na nagkataon na meron silang binabantayan sa GSIS na naandun si Bato. Ganun pong kalokohan. Tax returns na isinimite ni Marcoleta sa COMELEC. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang cash sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, kahit daw hindi election offense, ang pagtanggap niya ng pera maaaring mauwi pa rin sa pananagutang kriminal at administratibo. Plunder daw na may tuturing ang sunod-sunod na pagtanggap ng pera ni Nooy Congressman Marcoleta na umabot sa 75 million pesos sa ilalim ng Republic Act No. 7080. Sa laki daw ng Ako, of course, wala akong proof, no? Pero kung kayo Pilipino, alam nyo namang nangyayari yan. Wag na tayo magbulahan. Let's go straight to the point. Kung lahat ng nabibigyan ng pera na politiko ay sisilipin ninyo, baka matira dyan 10% lang, 20%. Pataas na siguro yung 30%. Diba? Kayo naman, no? halagang 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob kundi korupsyon na para makakuha ng pawor mula kay Marcoleta. Hindi rin daw dapat ito itinuturing Yung iba nga di ba? Drug lord pa nga. Siguro alam niyo 'yon. Yung iba nga gambling lord pa, di ba? Sino ba yung sino-sino 'tong mga normal para sa mga pampublikong opisyal porket walang sinabing hinihinging kapalit.
Tatlong tao ang pinanggalingan ng pera, 30 million mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula sa isang Joseph Espiritu at 20 million pesos naman galing sa isang Aristotle Baluyot. Dawit din ang tatlo sa reklamo. Sabi sa reklamo, sila ay mga co-conspirator o kasabwat dahil nagkuntsabahan sila sa paglilihim ng tunay na dahilan para sa cash gift. Bukod sa reklamong plunder, pinakakasuhan din ang apat ng paglabag ng Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Si Marco Ito pa ha, ito, tingnan natin, tapusin na natin dyan. Meron pa akong next eh. Kasi hindi lang naman yan eh. O ito pa, bukod kay Marcoleta, ang hinahabol sa SONA, yung demanda kay Cheese at saka dito kay Bong Revilla. Alam naman natin si Cheese, ito yung nag-forthwith kaya napigilan yung pag-awat nitong plano nilang maitim kay BP Sara. Ito naman kay Bong Revilla, hindi naman po lingid sa atin na talaga magkaibigan si Bong Revilla at saka si BP Sara. Hindi rin naman lingid sa atin, kung merong pinakamalakas at kung merong kilala na apelyido sa Cavite, Revilla po yun. At alam naman natin kung sinong katangganin nila. Diba? Sino nagpapahuli? Ombudsman. Diba? Well, sa akin lang yun, no? Pero obviously, bakit eto na naman? Diba? Yan yung pinipilit nila ng isusunod nila. Tinan nyo. Si Villanueva, tsaka si Jinggoy. Pag hindi babaligtad. No, kaya po suportahan natin. Ito po ay hindi tayo kumakampi sa mga senador na ito, pero ako po ay muling nananawagan na huwag tayong papaloko sa ginagawa nitong ombudsman. Isipin mo, sumugod ang mga NBI doon sa lugar ng Senado. Sino sinuspindi ng ombudsman? 'Di ba? Yung Sergeant at Arms. Pero yung NBI, na sila ang wala sa lugar nila, sumugod armado, nagpaputok, hindi sinuspindi. Tingnan nyo yung pag-iisip ng ombudsman. Alam na alam natin anong plano. Una, hinahabol nga ito sa SONA. Pangalawa, para makontrol nila ang Senado. Diba? Tapos, syempre, again, sa SONA, para may masabi na meron silang pinakulong. Kaya nga, yung sinasabi ko, napakulong nyo nga si Bong Revilla. So, ibig sabihin may hustisya sa Pilipinas. Bakit tayo umaasa sa ICC? In the first place, hindi ako naniniwala na may pagkakasala ito si Bong Revilla dahil kahit yung si Bernardo, kung sino-sino tinuturo niyan eh. Nagsimula po yan kay Bernardo. Sino ba pinagtuturo niya si Bernardo? Puro. May tinuro ba yan sa kamera? Tapos paiba-iba yan. Pati sila Cheese tinuro. Bakit yung si Bernardo pinapaniwalaan nyo, hindi nyo paniwalaan etong 18 Marines? Ba't hindi nyo paniwalaan si Saldico? Namimili kayo ng papaniwalaan eh. Samantalang yung mga tao ni Bernardo nagkakabuhol-buhol na ng sinasabi sa korte. Diba? Alam mo yung pagkabayas nitong gobyerno natin. Natanggap na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pinasapina nitong mga dokumento na nagpapakita ng mga mambabatas na may request sa Department of Public Works and Highways na mapondohan ng mga proyekto. Ang naturang dokumento ay selyado. Ito'y kasunod na rin ng kautusan ng Korte. Iniutos ng Korte kay Engineer Gerard Longoria, Section Chief ng Programming Division ng DPWH, na dalhin ang mga naturang mga dokumento. Ito'y kaugnay na naging testimonya niya sa pagdinig ng Korte sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan kung saan umano'y sangkot si dating Senador Bong Revilla. Yung katulad nyo kay Bong Revilla. Pero yung sinasabing nag-abot ng pera kay Bong Revilla, wala silang personal knowledge. Diba? Na hindi nga daw nila nakita si Bong Revilla, na hindi nga daw nila kilala. Samantalang yung 18 Marines, may personal knowledge. Sila mismo nagdi-deliver. Nakikita nila yung pinagdi-deliveran. Not once, not twice, not thrice. Ang dami nila pinagdi-deliveran sa loob ng 2-3 taon. Naiintindihan po natin. Mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office.
Sa naging testimonya ni Longoria, kayang sinabi na mismong si Yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang nagbigay sa kanya ng listahan kung saan kabilang sa umano'y proponent si Revilla na maisama sa iba So, si Cabral lang. Kay Cabral lang. Yun daw ang patay na. Paano pa sasagot yun? Kahit ibintang mo kay Cabral, sinabi ni Cabral na pinatay ni Duterte si Jose Rizal. May tatanggi pa ba ni Cabral yun? Oh, 'di ba? Naglabas naman si 'di ba? Bakit hindi naman ito inaano ni 'di ba si Lebiste? Hindi naman inaano ni Lebiste to Oh, 'di ba siya ang binigyan ng Cabral Files? Dati hindi nirerespeto. Ang point po dito, namimili sila. pasang erata ng kagawaran sa Kongreso. Pinasasagutan ng Office of the Ombudsman si dating Senate President Cheese Escudero kaugnay ng pagkakasangkot nito Ito naman si Cheese. sa issue ng flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Isipin mo yung kay Marcoleta halatang halata, 'di ba? Kay Cheese. Sunod-sunod na yan kay Bong Revilla. Kaya nga sinimulan ng kay Bong testing ground. Si Bong Revilla, naniniwala ako panalo pa nga yun. Nilaglag yan ni Bongbong Marcos. Pag tiningnan mo yung galaw nila, hindi mo maitatanggi kung bukas lang ang isip mo. Talaga, ang hirap talaga ng galaw ng maleta. project. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, pinagsusumite na si Escudero ng counter-affidavit nito. Anyan, nasa preliminary investigation stage ng investigasyon kaugnay kay Escudero. Kasabay nito, nasa preliminary investigation stage na rin ang investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Clavano, ang unang nakarating sa preliminary investigation ay kaugnay ng kasong money laundering. Parehong may precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Escudero. Ito, kino-compare. Para hindi halata, kino-compare nila kay si Cheese, kino-compare kay Tambaloslos. Tatandaan po natin si Cheese, ang unang may lakas ng loob na pangalanan at ituro si Tambaloslos. Okay? Ngayon, lumabas to si Tambaloslos, di ba? Sabi niya, I will not go down alone. Ibig sabihin, kung ako ay lilitisin ninyo, warning, isisiwalat ko kayo. Napansin nyo noon, after noon, tahimik na. Puro ganyan na lang kay Tambaloslos. Si Tambaloslos tumahimik. Natakot Kaya I dare you. We dare you, Ombudsman. Tuluyan mo si Tambaloslos kung hindi ka lang puro ganyan. Kasi bakit aasikasuhin mo si Cheese? Aasikasuhin mo si Marcoleta? Tsaka si Bong Revilla? Ito, mastermind So, dapat tuluyan mo yan. Hindi puro press release. Huwag tayong maglokohan dito. Pag tituluyan mo yung iba, tapos ito, ligtas, areglo yan. It is as if inaamin ni Bongbong Marcos kasabwat siya. As simple as that. Bakit hindi niya matutuluyan? Di sa buwatan yan, nagkaroon na ng deal sa ilalim. Tapos tatahimik na si Tambaloslos. Diba? Huwag nga tayong maglokohan. Yang style nyong yan. Diba? Kaya abangan natin kung tutuluyan ng ombudsman. Kung hindi, kasabwat nga si Bongbong Marcos. May bali-balita na nagagalit na daw, naiinis na, di umano si Bongbong Marcos dahil sa kabagalan at kapalpakang nangyayari ngayon. Siyempre, yung kanyang mga aso, parang puro tahol, walang kagat. Yan po naririnig natin, hindi po natin alam kung totoo. Pero matindi po ang ugungan dyan. Kaya baka magkaroon na naman ng palitan. Hindi po ako nagpapauso, alam nyo naman. Madalas ang palitan sa liderato ni Bongbong Marcos. Pero ito ngayon, ang matindi. Tila ang papalitan si Matibag, pambihira, kauupo lang. Sige, pag-usapan po natin. Teams ng Philippine National Police o PNP para hanapin si Senator Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma mismo ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Pero aminado ang hepe,
mas maigi kung sumuko na lamang si Bato. Teka muna, teka muna. Bakit sa PNP nyo pinapahanap si Bato? Ba't di nyo ipahanap kay Matibag? Di ba? Oh, total NBI naman eh. 'Di ba? NBI naman ang pumapalit yan. Hindi ko po dinidisrespect ang mga NBI kasi maaayos yan. Talagang for I don't know for how many years mukhang napakaganda naman ang pamamalakad ng NBI. Ngayon lang talaga parang nagkakaiba. Akalain mo sila yung sumugod sa GSIS. Ang taga-serve ng warrant nila si Trillanes, ang tagahuli. NBI, ba't hindi pulis? Ngayon, ibabalik nyo sa pulis. Hindi, ibigay nyo kay Matibag. Ay, ibigay nyo sa NBI. Hindi kaya ni Matibag, no? Palpak na. Si Torre, kahit ayoko nung ginawa niyang kidnapping, at least, di ba? Kahit illegal di ba? Ito si Matibag wala, kita mo ngayon, pulis na. Mas maigi kung sumuko na lamang si Bato. Di hamak na makatitipid daw ang PNP sa pondong kakailanganin para sa manhunt operations. Bagay na alam naman daw ni De La Rosa na naging PNP chief din noon. Imagine yung paggastos natin, utilize the resources in the conduct of manhunt. Alam mo sir, ito lang masasabi ko kasi sabi ni sir, makakatipid tayo. Kung susuko na lang si Bato dahil gagastusan din yan for manhunt kay Bato. Ako may suggestion sir. Kasi okay yung sinasabi mo makakatipid tayo. Pero thinking ng mahirap na tao yan. Oo, di ba? Yan ang thinking na mahirap na tao. Magtipid. Ang mayaman, yung pinag-uusapan malaking pera. Paano kikita? Anong connection nun? Kasi small time yung iniisip mo sir. Ang hulihin ninyo yung mga magnanakaw ng ghost projects. Ang ninanakaw bilyon. Magkano matitipid mo dyan, barya? Kahit sumuko si Bato, sir, ito sasabihin ko sa inyo with all due respect, kahit sumuko si Bato, kahit makatipid kayo, gutom pa rin ang aabuti ng Pilipino. Pero hulihin ninyo. Pursigihin ninyo. Yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yung mga ghost projects, mastermind, sigurado ko, haya-hayang buhay ng Pilipino. Una, magmumura ang bilihin. Baka mawala pa nga ang taxes kasi sa sobrang dami ng pera. Babawasan ng tax. Dumami trabaho. In short, wag manipis ang utak, sir. Yung diskarte nyo, mahinang klase. Hindi ko sinasabing mahina siya, pero ang punto po natin dito, maling pag-iisip para makatipid ang gobyerno. In the implementation of warrant of arrest and other police operation to implement that, it involves a lot of resources. Bagamat wala pa namang natatanggap. Alam mo, ako sir suggestion ko sa inyo. Total sinabi ni Matibag na yung GSIS ay sa kanila pinababantayan. 'Di ba? Sa kanila pinagwardya yung paintings. Pati yung kandado sa kanila pinatira. Sa kanila pinabantay. 'Di ba? Dahil busy raw kayo PNP. Total magaling si Matibag. Magaling yung NBI. Back off na kayo. Kaya na ni Matibag yan. 'Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, parang nasasabi ni Matibag, hindi ko alam kung galing sa kanya o kay Boying, parang minamanmanan na. Pero alam kung nasaan si Bato. Sabi ko, kalokohan yun. Nakausap ko sila Attorney Torion sabi. Sabi nila, alam nila kung asan si Bato. Ako nga, hindi ko alam Sabi ko, maniwala ka doon kila Matibag. Paano nila malalaman? Hinuhuli nga nila. Kung alam nila, di hinuli nila. Hindi nila alam, kaya nila hinuhuli. Ngayon, iba naman magpapatulong na sa PNP. Wow, mahinang klase talaga, mahina. Na anumang surrender feelers, tiniyak ni Nartates na pwede raw ituloy ni De La Rosa ang lumutang noon na plano nitong pagpapasailalim sa protective custody ng PNP. Seeking protective custody is meaning that is surrender, Odi. Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, di mas maganda.
Okay? Para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. Pinangungunahan ng CID Si Sir Kalokopa, mag-concentrate sa wanted. Mag-concentrate kayo dun sa magnanakaw sa gobyerno. Pang wanted person. Pinangungunahan ng CIDG Directorate for Intelligence ang pagsisilbi ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Sa ngayon, maingat ang CIDG sa mga inilalabas na impormasyong patungkol sa posibleng kinaroroonan ng senador. We must remember na dati siyang PNP officer. So I'm sure minutes or even now nanonood siya ng anong ito. Okay. And from my expression, body language, and the way I answer, ano niya po yun, i-interpret niya yun. Understood. He is a good intelligence officer. Nakahanda rin daw tumulong sa pag-aresto si MMDA General Manager Nicolas Torre III na dati ring hepe ng PNP. Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, Nagtago na naman sa landfill, sa estero. Mahilig talaga to si ano, kasabagay, yung pagmumukha niya panghukay no, si Torre. Mahilig maghukay, naghukay to sa KOJC di ba? Naghukay yan. Naghahanap ng ginto, gustong yumaman. Kung ano-ano hinahanap nito Si pastor daw tumago sa dingding. Kung ano-anong maligno. Ewan ko kung nahawa na siya, kaya niya nakakamukha yung mga maligno Pero eto, seriously that is an insult to Matibag. Kasi, okay, normal, tutulong yung iba. Ang na-assign manghuli kay Bato doon sa Senado, si Matibag. Pero dahil sablay siya, dahil palpak siya, so kailangan tumulong na PNP. Ngayon, si Torre naman. Yan po ay insulto yan. Kaya, ang sabi-sabi, posible, hindi natin alam kung ito ay totoo, pero yan po ang sabi, ugong-ugong dyan sa loob, baka tatanggalin to si Matibag. Baka magaya ito kay Torre na saglit lang nilagay tapos pinalitan ulit. Hindi po tayo nagpapauso niyan alam naman natin, ugali ni Bongbong Marcos yan. Di ba? Pero dito kung tutulong etong si Torre, ibig sabihin may go signal ni Bongbong Marcos yan. And that is an insult to Matibag dahil nga si Torre, nakidnap niya si PRRD. Si Matibag hindi inatasan siyang kidnapin. Si Bato hindi niya makidnap. Di ba? So, okay lang magpatulong, pero kung magpapatulong ka doon sa isang naging successful sa isang bagay na halos parehas kayo ng assignment, makikita natin yung puso ng presidente. Di ba? Oo. Kung ako si Matibag, magagalit ako dito. Bakit ka nang hihimasok? Bakit epal ka? Of course, hindi niya sasabihin yung harap-harapan. Kunwari, bati sila. Hindi naman yun parang si Lacson Di ba? Na parang binaba kung ano-ano sinasabi. Oo, pero sa loob nun, teka muna. Talagang nilalagyan ako nito si Torre. Nilalamangan ako Iniipalan na ako nito dyan sa kalsada, ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. Nagsasagawa na rin ng manhunt operation ang National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may binuo na silang team na nakatutok lamang sa paghahanap kay Senator Bato. Meron na silang team. Galingan mo para mapuri ka ng presidente mo. Galingan mo rin. Teka muna, ako'y nananawagan sa GSIS. Kailan nyo ba pababantayan yung building nyo dyan sa NBI? Okay na po ba? Wala na po bang sigalot dyan sa GSIS? Nang sa ganun ay matimbrihan. Matimbrihan nyo ng maaga ang NBI
at hindi na magkaroon ng communication dahil sinasabi lang nitong si Matibag may communication kaya nagkagulo-gulo. Para malaman natin, tawag na natin sa GSIS, oy, susugod ang NBI para bantayan yung paintings. O, susugod ang NBI para bantayan yung parking. Oy, susugod ang NBI para bantayan yung pinto. Oy, susugod ang NBI para bantayan yung kantin. Hindi ko pa alam kung anong kailangan pang bantayan sa GSIS. Pero sana magpaano sila ha. O, magpasabi sila ng maaga para walang miscommunication na sino pa may mga ahensya diyan ng gobyerno na may mga building baka pwede niyo tawagin ng NBI. Pa-schedule niyo na. There's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestoin namin siya. Ngayon, diretsahan na. Dati tinatagay niya, wala kami. Wala kami sa GSIS. Wala kami sa Senado, pero andun pala sila. Ngayon, hindi namin huhulihin si Bato. Ngayon, diretsahan na. Ganyan pag pumapalpak ang tao eh. Sablay to, sablay. Pero hinahanap namin siya ngayon. The warrant is valid. It can be enforced. Base raw sa record ng Bureau of Immigration, hindi pa rin nakakalabas ng bansa ang senador. Pero hindi nagpapakampante si Matibag dahil napakaraming exit at entry points ng bansa. Iginit naman ni Matibag na hindi raw maaaring magsilbi ng warrant of arrest ang isang legal counsel sa kanilang kliyente. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado at siya magsiserve. Una ng tinablayan ng Teka muna. Alam nyo kung anong issue dito? Kasi itong mainstream media na parang nagme-menopause, hindi ko alam kung nagme-menopause o hina-high blood nung ini-interview si Jimmy Bondok. Sabi niya, ito yan Matibag para alam mo yung konteksto. Kasi hindi ka pinapanood mo lang yung kung ano-ano. Ito konteksto niyan. Sabi, paglalabas ang warrant of arrest, 'di ba? Ng Pilipinas, doon posibleng sumuko si Bato. Basta Pilipinas. Ang tanong naman nito media na parang inaatake sa puso. Paano nga i-serve? Wala na, tumakas na si Bato. Kaya sinabi ni Jimmy Bondok, sabi niya, ni Attorney Jimmy Bondok, sabi niya, kung si Trillanes nga pwede mag-serve ng warrant, kami pa kaya? Ikaw naman, para ka hindi abogado, pwede mo naman, nawawala yung si Bato, i-serve mo sa abogado, di ba ganun naman talaga? Kung pinagkatiwalaan nyo nga si Trillanes, hindi nyo mapagkatiwalaan yung mismong abogado, ano ba yan, sheriff si Trillanes? Siya na ang presidente. Ako minsan, duda na ako kay Trillanes, Astang presidente. Pakanaan niya yung ICC na yan. Sir, pero alam naman natin lahat, hindi valid ang warrant. Antayin nyo lang. Antayin nyo lang ang sagot ng Korte Suprema dyan. Baka ginagapang na. Hindi ko alam. But anyway, antayin natin. Let us give them the benefit of the doubt. Kasi, paano magiging valid? Magpapahuli kayo na magpapahuli tapos bigla nyo dadalhin sa dahig nang hindi dumaan sa korte natin? Anong tawag dun? Kidnapping. Kau naman, sir. Sa bagay. Hindi mo kinaya si Bato. Baka maliliit na tao kaya mo, pero yung mga ganong pulis, baka hindi mo kinaya. Kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado at siya magsiserve. Una ng tinablayan ng abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondok. Sa panayam kay News 5 anchor Cheryl Cosim sa One Balita Pilipinas, iginiit din ni Bondok na hindi pa dapat arestuin ng senador lalo't nakatakda pa silang maghain ng motion for reconsideration. Yung sinasabi nila ngayon na opinion nila, that is not yet controlling. They cannot unilaterally declare the arrest warrant enforceable without it going through the proper scrutiny of the courts. Hindi rin daw katanggap-tanggap na tinatawag na pugante ang senador. Paano po magiging fugitive kung walang kaso? Therefore, pagdating po sa harboring or aiding, abetting, obstruction of justice, paano po malalabag din yon kung wala ngang nilalabag pa yung principal? So madaling salita, yung sinasabing pinatakas, tinakas, harboring, kinukupkup, at kung ano-ano, hindi po bawal yun. Kasi nga
tanong ko sa inyo, meron na bang nilabas na warrant of arrest ang korte natin? Ayun na lang eh. Oh. Pag may nilabas at itinago ng kung sino man, ayun, kaso yun. Ang problema, wala eh. Hindi nga sinasubmit ni Matibag yung warrant of arrest kay Cayetano. So, there are no laws being broken here. Bagamat hindi nila kinukumpirma kung nasan mismo si Bato, masama raw ang loob nila na mismong taga-Pilipinas pa ang nag-a-apply ng Interpol Red Notice laban sa senador. Alam nyo po, mabigat yan, no? Kasi usually po, ang nag-a-apply niyan yung mga ibang bansa na either kalaban natin or sinusubukan kunin ng ating isang citizen, no? Sa huli, Alam mo, may punto dito si Attorney Jimmy, no, Bondok. Parang kinakanlong pa natin, no? Tayo pa ang namimigay ng ating kapwa Pilipino sa ibang bansa. Usually sila mag-a-apply niyan eh. 'Di ba? Tayo hindi. Pinamimigay na, ito na sa'yo na, no? Ako ito pakinggan po ninyo mabuti. Lalo ako na-turn off doon sa media. Turn off ako sa media na halatang pro-ICC. Alam nyo, okay. Kasi yung mga politiko, hindi ko sinasabing mali. Hindi po okay. Pero nauunawaan natin kasi mga politiko yan. Ha? Karamihan dyan talagang may pagka-jablo. Ang sarili lang iniisip niyan. Ang nasa isip niyan, pera, kapangyarihan. Pera, kapangyarihan. Diyan lang umiikot yan. Pero media, tayong media, especially mainstream media, tapos pro-ICC ka, mainstream media ka, hindi na ba kayo nahihiya sa inyo? Pinaggagawa? Ang kakapal ng mukha ninyo. Kayong mga mainstream media. Na, dapat kayo ang nagiging kasangkapan para napoprotektaan natin yung mga Pilipino hindi pinamimigay. Di ba? Wala namang problema kung parusahan ng taong bayan eh. Yung nagkakasala, padaanin lang sa due process. That is the very purpose that we have laws. That is the very purpose we have the court. Kasi magkakaiba-iba talaga tayo eh. Yung mag-asawa nga, magkaiba ang gustong pagkain eh. Tayo pa magkakaiba tayo ng side. Kaya nga meron tayong korte so that the court will decide non-politically. Yung po ang purpose nun. Kung papabayaan natin yung banyaga, anong klase kayong media? Hindi ba kayo nahihiya sa balat ninyo? Yun po yun eh. Hayaan na natin yung mga vloggers na sa gigilid. Kumikita yun. Kailangan nilang kumita. Walang pera yung mga yun eh. So kailangan nilang magpabayad. Pero kayong mainstream media na kinakanlong kayo ng mga oligarch, ang dadami nyo ng pera. Nakisawsaw pa kayo sa kababuyan ng politika. Di ba? Kayo na po humusga. Sino-sino itong mainstream media na pro-ICC? Ilagay nyo dyan sa comment section. Hayaan na natin yung politiko. Talaga mga buwakaw yung mga yan. Buwakaw sila. Dito na lang tayo. Lagay nyo. Anong channel yung mga pro-ICC na media? Isang citizen, no? sa huli, muling iginiit ng kampo ni De La Rosa na mas maiging litisin na lamang siya rito sa bansa kaysa sa ICC na kinalasan na ng Pilipinas. Okay. Next topic po tayo. Ito po, napakaganda po nung sagot ni Senator Robin. Kung itinakas daw niya si Bato, ang sabi niya, nagkape-kape lang sila. Hindi po yan. No? Pag-usapan po natin kasi meron pong matinding ibig sabihin si Robin Padilla sa kanyang sagot dito. Tingnan po natin. Huling nakita sa Senado si Senador Bato de la Rosa kasama si Senador Robin Padilla habang palabas ng Senate building. Pagkatapos, sumakay ang dalawang senador sa sasakyan ni Padilla. Alam mo, hindi ko maintindihan bakit pa ulit yan. Hindi ko alam kung anong play ng media. Sa totoo lang. Alam mo, ang gusto nitong palabasin,
sa aking opinion lang naman. Kung laging palalabasin 'to sa mainstream media, makikita ng tao, "Ay, oo nga, tumakas." Eh, ang dami pa namang Pilipino ngayong bobo. Tumakas o tumakas ng tumakas. Kasi alam mo yung mga 'yan nakikinig sa mainstream media kung ano yung lang na ano, 'di ba? Hindi nila alam, maraming media naman na sabi nga tumanggap ng maleta. Hindi ko maintindihan bakit kailangan paulit-ulitin. Wala po. Wala pong, purpose na para paulit-ulitin 'yan kasi, kita niyo naman lumabas sila may mga gwardiya. Hindi naman wala namang hawak na baril, hindi naman nananakbo. Casual lang, "O tara, Brad, Senator, Bato, o kape tayo." Nagkape lang daw sila. Di umano. At lumabas sa parking ng Senado 2:32 ng madaling araw. Oh. Saan kayo pumunta after? Starbucks, nag-Starbucks sila. Yun ang sabi. 2:32 no. Pero may nabanggit na clue sa isang pahayag ng opisina ni Padilla. May balita pa, hiniram daw niya yung wig ni Marcoleta. Hindi rin totoo yun. Tinanong ko yung kay Atty. Torion, hindi. Bumaba umano si De La Rosa sa Makati kung saan siya sinundo ng kanyang sasakyan. Hindi na umano tinanong ni Padilla kung saan ito pupunta. Hindi rin binanggit kung saan ito sa Makati. Baka naman tanungin nyo pa kung anong sasakyan kung anong sasakyan ni Bato nung binabasya ni Robin Padilla, electric ba ito o plug-in hybrid, Japanese car ba, China car ba o ano. Baka may ganun pa 'di ba? Basta binabasya sa Makati, okay na. Bahala na sila kung nagkape sila o nag-clubbing sila, hindi natin alam. O baka nag-pickleball, hindi rin natin alam. Pero ayon sa isa naming mapagkakatiwalaang source, dito nakarating ang sasakyan ni Padilla sa tapat ng isang gusali malapit sa kanto ng Ayala Avenue at HV de la Costa Street. Ayoy! May source ang GMA. Kaninong galing senador yan? O kanino galing NBI yan? Ha? Finid ba sa inyo? Kayo nagtatanong lang. Finid ba sa GC ninyo? Sino yung source ninyo? Ha? Tao ba ni Bongbong Marcos? Sabihin mo bakla sila mismo magsalita. Pero paano umabot sa Makati ang dalawang senador? Nag-drive. Ayon pa rin sa ating source, mula sa Senado ay tinahak muna ng SUV ni Padilla ang Jose Jocno Boulevard papuntang EDSA. Mula EDSA Makati naman ay kumaliwa ito sa Arnaiz Avenue. Grabe yung source ng GMA. Manlupit. Yung source nila, Waze. Pati yung tinahak na lugar, nag-EDSA tapos pumasok ng Arnaiz. Kung galing. Ano kaya ang gamit? Kayo, tanungin ko kayo, ano bang gamit nyo? Waze o Google Maps? Google Map. Ako, Waze. Yung source kaya ng GMA. Hanggang makarating sa kanto ng Ayala at De La Costa kung saan bumaba si De La Rosa. Bineberipika pa rin natin yan. Patuloy ang backtracking ng pulisya kung saan na napunta si De La Rosa para maaresto sa bisa ng warrant ng International Criminal Court o ICC bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity. Inilabas din ng opisina ang ilang pahayag ni Padilla, kabilang ang pagtangging hindi niya itinakas si De La Rosa dahil wala naman umanong warrant. Hindi anya siya nakatanggi nang sabihin ni De La Rosa ang sasabay siya, lalo't walang sasakyan si De La Rosa dahil inihatid lang sa Senado ng sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ian Cruz na... Alam mo, ang pagkakasabi dito, uwi na daw, nagpaalam lang si Robin. Tapos sabi ni Bato, pre, sabay na ako. Casual na casual, no? Pre, sabay na ako. Tara, labas na tayo, sasabay ka na sa akin. After nun, di na nakita si Bato. Ang galing, no? Hindi ko po sinasabing hindi totoong ganun nangyari, no? Pero, meron ako mga naririnig na komentaryo na tila, wag naman ganun ang sagot ni Robin. Para namang kabastusan, iba naman para namang kababuyan yung sagot ni Robin. Ako po, ulitin ko, hindi ko sinasabing hindi nga ganun ang nangyari.
Pero sa tingin ko, hindi nga naman gano'n talaga ang nangyari. Opinyon ko lang naman 'yon. Ngayon, kung tatanungin ako, tama ba yung sagot ni Robin? Tamang-tama po. Sapul sa banga. Sakto. Nung una, to be honest with you, gusto ko 'to si Robin, eh. Siyempre DDS 'to, na alam naman natin. Pero nung unang sampa niya diyan sa Senado, medyo sabi ko, "Ano ba 'tong mga pinagagawa ni Robin?" To be honest lang, ha. Pero ngayon nakikita ko, matindi, ha. Ha? Diyan mo malalaman yung buo ang loob, 'di ba? Binabastos siya ng mga senador, binastos siya ni Kiko, pumalag siya, 'di ba? O magkakabarilan, hindi niya iniwan si Bato. Hindi siya katulad ni Pinky Lacson. Nung alam na magkakagulo, di umano, nawala. Tapos, yung salitaan o yung dakdakan or yung away babae nakisawsaw. Ha? Robin Padilla is not Lacson. Hindi takbuhin. I mean, that is dangerous, ha? Posible patay silang dalawa ron. 'Di ba? Ito, tingnan ninyo. Nabanggit ko na po 'to doon sa vlog ko isang araw. Nakatakda lang talagang i-deliver yung impeachment kaya nag-stay yung majority. Kung hindi nakatakdang i-deliver yung articles of impeachment, nag-uwian lahat. Ang posibleng nauiwan lang si Bato at saka si Robin. Eh sabi nga ng presidente, according to Amy, huliin si Bato kahit sino pang mamatay. Eh kung wala yung mga senador, posible patay to si Robin tsaka si Bato. Kaya nga, dito hanga ako sa buo ang loob na itong si Robin. Hindi niya talaga iniwan si Bato hanggang sa makaalis. Sinamahan niya, ginawa pa siyang grab ni Bato. Nakisakay pa si Bato. Ganyang kahirap, wala siyang sasakyan. 'Di ba? Oh, hinatid. Pero yung pag-usapan natin yung sagot niyang yan. Gustong-gusto ko po yung sagot ni Robin Padilla na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung ginagawa sa atin na kagaguhan ng gobyernong ito. Halimbawa, sasabihin, wala sila sa GSIS. Yung pala, sa Senado, yung pala nandoon sila. Sinabi hindi huhulihin si Bato, pero huhulihin pala. 'Di ba? Tapos sasabihin, ando doon ng NBI para bantayan yung paintings. Ganyan po nila iniinsulto. Yung kakayanan ng Pilipino mag-isip. Hindi po ba? Hindi ba talagang kailangan ko lang masabi. Ang dating sa akin, talagang tinatarantado na talaga tayo ng gobyerno. Pinagloloko na tayo ng gobyerno. At hindi na nila tinatago, wala na silang kahihiyan. Kung sino-sino ang iniimbestigahan nila, samantalang ang magnanakaw karamihan nasa kamara. Sinong iniipit ngayon, mga senador? 'Di ba? Saan ka nakakita na susugurin ng NBI ang Senado? Kaya nga yung sagot ni Robin na yan, wala, sumabay lang siya. Saktong-sakto. Wag na natin pag-usapan kung totoo yun o hindi. Kung imposible man yun, na basta lang sumabay si Bato, buti nga sa inyo. Kayo nga eh. Di ba? Anong sagot ng NBI? Kaya daw, hinabol si Bato kasi tumakbo. Tingnan nyo kung paano tayo niloloko. Kaya sila nandun, binabantayan yung paintings. Di ba kalokohan? Oh, di ang tawag ko dyan, dose of your own medicine. Buti nga sa inyo. Ganyan ang sagot. Yung isa naman magpipresenta. Tingnan nyo kung gaano pasensya na po. Kung gaano kaloko tong gobyerno natin. Magpipresenta ng warrant. Private citizen. Si Trillanes. Pagtatanungin mo, anong karapatan mo or sino nagbigay sa'yo ng karapatan para mag-serve ng warrant? Sinabi ni Bato, ako daw manghuli sa kanya. Kita mo,
Kaya nga, tama rin yung sagot ni Marcoleta eh. Paano ko sabihin ni Bato, kumain ka ng tae, kakain ka ng tae? Ganyan po kasi gusto nila. Baboy yan. Tingnan mo si Claire, as PCO. Ako mailabas lang natin yan. As PCO, nakakita na ba kayo ng PCO na ganyang katindi o ngayon lang panahon ni Claire? Tingnan nyo ngayon. Anong alam ni Claire? Pagtanungin mo programa ng gobyerno, may nasasabi ba siya? Tanungin mo about Duterte, alam niya pati brief. Ganyan po kalupit yan. Ano ba siya? Tagapagsalita ni Bongbong o tagapagsalita ng Duterte? Kasi lahat na lang ng issue sa Duterte, di ba? Oh. So, good job. Para sa akin, good job, Senator Robin. Balang-balang mo pa sagot diyan sa mga pinagluloko tayo, lalo diyan sa binabantayan. Naging locksmith ang NBI, ewan ko. Maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa vlog ko. Thank you po. Thank you. Na-appreciate ko po sa yung mga nagsasubscribe, mga sumusubaybay. Kahit yung simpleng like nyo, malaki pong maitutulong nun sa vlog ko. Sana po huwag kayong magsasawa na manood ng ating vlog. Importante rin, i-click nyo yung notification bell. May bell dyan. Kung sa YouTube po, para sa ganun, tuwing meron akong ilalabas na vlog ay makasubaybay kayo. Tulong-tulong po tayo. Napakahirap po ng kalaban natin. Grabe kademonyohan. Tulong-tulong po tayo dahil siyempre laki ng maleta, laki ng bigayan sa kabila. So, sa sobrang laki ng nakawan, parang nangyayari ngayon ang daming taong bulag. Maging mapagmatsyag ang bawat Pilipino, magkaisa po tayo. Dapat ang ating layunin ay mapunta doon sa mastermind. Dapat ang ating layunin ay hindi nila maligaw na mawala na tayo ng eleksyon. That is very, very important. Kung hindi, lulubog ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po. God bless everyone.